Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bagyang gumanda ang panahon sa ilang lugar sa bansa ngayong araw, humina na rin bilang low pressure area ang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, yung bagyong Neneng. Pero isang bagyo at dalawang LPA pa rin ang nakapaligid sa bansa. Kaya ang mga lugar na baha pa rin, tulad po sa Pampanga, nagtatanong, kailan kaya huhupa ang mga baha? Halos 1 milyong taga Pampanga na kasi ang apektado habang 3 ang nasawi, kabilang ang 1 taong gulang lang. At mula po sa bayan ng San Simon, nakatutok live si June Veneracion. June! Vicky, Emil at Mel, mahigit 50% pa rin ng mga barangay sa Pampanga ang lubog sa baha. Dito sa bayan ng San Simon, doble dagok ang inabot ng isang pamilya. Nabaha na nga, namatayan pa ng anak na 1 taong gulang lamang. Abot bewang pa rin ang baha sa ilang parte ng barangay Santa Monica, San Simon, Pampanga. Kahit paminsan-minsan na lang ang ulan. Sa lugar na ito, may nalunod sa baha na batang 1 taong gulang. Sabi ng kanyang mga magulang, hindi nila namalayang nakalabas ng bahay ang kanilang bunso noong gabi ng August 16. Nakalubog na sa baha ang bata nang muli nilang makita. Di rin po namin talaga na mangyayari din yun sa bata. Naka-diaper po siya. Kaya siguro, nung time na yun nalunod po siya kasi napuno po ng tubig yung diaper niya. Napabigat po. Ang kalamidad gaya ng baha, walang pinipiling lugar o estado ng buhay. Binaha pati 2 malalaking subdivision sa bayan ng San Simon, kung saan nagagandahan ang mga bahay. Wala po, naglikasan na po lahat. Tinignan po namin kung may maisa-save pa po kami, kaso nga lang wala na po. Pagdating po sa kalamidad, pantay-pantay po yung estado na walang mayaman, walang mahirap po. Ngayon lang daw nangyari ang ganitong kalaking baha sa kanilang lugar sa nakalipas na 2 taon. Pero dahil paulit-ulit na lang ang problema, makikitang may mga bahay nang ibinebenta. Kami, yung case namin, hindi naman inabot yung loob ng bahay namin. Yung iba dito kasi may tubig sa loob ng bahay. Kaya blessed pa rin kami. Malaking perwisyo yung baha sa amin, sir. Dapat managot na yung dapat managot, sir. Sa kasagsagan ng ulan kahapon, umapaw ang ilog sa tulay sa barangay San Lorenzo sa bayan ng Mexico. Pumaibabaw din sa tulay ang napakaraming basura. Sa drone video ng residenteng si Joseph Raylan, makikitang kinailangan na ng backhoe para maalis at makolekta ang basura. Nang balikan namin ang lugar, halos uwala na ang basura, pero may kataasan pa rin ang ilog. Sabi ni Pampanga Governor Lilia Pineda, mahigit 50% pa rin ng mga barangay sa kanila ang lubog sa baha. Halos 1 milyong individual na ang apektado. 3 naman ang nasawi sa gitna ng pagbaha. Nasa 1.4 billion pesos ang napinsala sa sektor ng agrikultura. Meron kaming cash assistance sa kanila. Tutulungan namin yung mga mahihirap na magsasaka na 1 hektarya lang yung sinasaka nila pagkatapos nalubog pa. Kung magtutuloy-tuloy ang pagganda ng panahon, malaking tulong ito para humupa ang pagbaha dito. Sabi ng Kapitolyo ng Pampanga ay minamadali na ang master plan para solusyonan ang problema. Sa nangyayari ngayon, hindi na raw pwede ang puro dike na lang. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Problema pa rin ang baha sa Valenzuela City kung saan pati simbahan pinasok ng tubig. Mga lubak sa kalsada naman dulot ng ilang araw na pag-ulan ang namerwisyo sa Quezon City. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Pasado alas 6 ng umaga kanina, bumuhos ang malakas na ulan sa Timog Avenue sa Quezon City. Pabugso-bugso naman sa Quezon Avenue. Bago magliwanag, nakitang bako-bako ang bahagi ng kalsada dahil sa mahigit 2 linggong pag-ulan sa elliptical road. Nilagyan muna ng plastic barrier ang lubak para maiwasan ng mga motorista. Malalim yung mga lubak, sir, hindi ka makapagpatakbo ng maayos, sir. Kasi pag nagkamali ka, maaari kang madisgrasya. Malaking perwisyo talaga. Lalo pag nagsisimplang, nakalay pa ayos. Bumuhos din ang malakas sa ulan sa bahagi ng Baseco, alas 3 pasado na madaling araw. Lalo pang lumakas ang ulan pagdating sa Rojas Boulevard. Ramdam rin ang masamang panahon sa NLEX Marilao at Bukawi kagabi. Abot hita pa rin ang baha sa compound ng parokya ni San Diego de Alcala sa Barangay Pulo, Valenzuela. Wala tayong misa dahil nga sa lalim ng tubig. Baha ang loob ng simbahan na abot. Baha rin sa katabing eskwelahan ang ilang pedicab driver.
pilit na sinusuong ang baha. So may mga residente po dito sa San Diego de Alcala Parish malapit na pinasasakay, gumagamit po ng pedicab, pinasasakay yung mga residente nang walang bayad. Lalo po yung mga teacher na papasok po dyan sa eskwelahan sa aking likuran. Ayon sa maintenance personnel ng simbahan, mawawala lang daw ang tubig na ito kapag bumuti na ang lagay ng panahon at kapag nakayanan na ng pumps na bombahin ng tubig. Bigada na ako dito. Talagang ganyan na ngayon sa amin kada taon. Pag may bagyo tayo, yan na ang nangyayari. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Hindi na babahala ang Office of the Ombudsman sa magiging epekto ng pagbawi ni Orly Gutesa sa kanyang salaysay sa nakasampa ng reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. May mahigit 20 testigo pa raw ang Ombudsman kaugnay sa pagkakasangkot ng mambabatas sa flood control scam. At nakatutok si Joseph Moro. Ngayong binawi na ni ex-Marine Orly Gutesa ang kanyang testimonyang naghatid siya ng mga maleta ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Tila hindi naman nababahala ang Office of the Ombudsman sa magiging epekto nito kaugnay na nakasampang reklamo laban sa dating speaker kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ng Ombudsman na hindi na bago ang pagbaliktad ng mga testigo sa mga high-profile cases. Hindi rin daw umiikot ang investigasyon sa isa o iilang testigo lamang. Meron pa raw silang 28 iba pang testigo na sumasailalim sa legal process at handang magbigay ng impormasyon kaugnay ng mga transaksyon ni Romualdez. Babala nito ang sino mang hahadlang, mga harang o manggugulo sa prosesong ginagawa ng Ombudsman ay haharap sa buong bigat ng batas. Ayon sa supplemental complaint, bukod sa testimonial evidence, may hawak din daw sila na documentary evidence tulad ng corporate, property documents at AMLC reports. Base sa supplemental complaint affidavit ng Ombudsman, ang testimonya ng siyam na mga dating bodyguard ang ilan sa mga ebidensya nila na napunta ang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero 4 sa siyam na mga bodyguards na yan ang bumaliktad na. Pang-apat si Gutesa na bumaliktad. Sinabi na dati ng Ombudsman na maaaring isama na rin sa kasong plunder ang 3 naunang bumaliktad na ex-bodyguard. Wala pa silang pahaya kung gagawin din ito kay Gutesa. Nag-aina ng kanyang supplemental counter-affidavit si Romualdez sa Ombudsman. Kalakip na dyan ang affidavit ng pagbaliktad ni Gutesa at ang affidavit ng 25 iba pang mga security ni Ko para patunayang hindi totoo ang aligasyon ng mga tinaguriang Maleta Boys. Ibig sabihin ba pagka original statements na may allegations na may mga pera or pangakong sinasabi ay paniniwalaan natin pero yung recantation or pagbawi ay hindi natin pananiniwalaan. So medyo malabo po yata yun. We are confident po na in a fair and impartial investigation, wala pong ebidensya. No? Ika nga walang corpus delicti, sabi nga ng mga lawyers sa sitwasyong ito. Batid daw ng Pangulo na pinsan ni Romualdez ang pagbaliktad ni Gutesa pero wala pa raw itong reaksyon tungkol dito. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat verifikahin pa rin kung totoo ang mga sinasabi ni Gutesa ngayon. Kung sino yung mastermind sa pagpapagawa ng gitong klaseng mga senaryo, sampahan ng kaso. Pero ito po ay nasa kamay na po ang Ombudsman, DOJ at ng mga ibang investigating bodies natin. Ang gusto lamang po din ng Pangulo, dapat ang kwento ay totoo. So, kailangan din po na maimbestigahan kung ano yung sinabi ni Mr. Gutesa para, na ma-verify kung lahat din ng sinabi niya ngayon after siyang mag-recant ay may katotohanan. Ayon kay Gutesa, sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nagpagawa sa kanya ng kwento para idiin si Romualdez. Hinihingan pa namin sila ng pahayag. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Bistado sa Maynila ang halos 300 milyong pisong halaga ng shabu. Inihalo yan sa material na gamit sa paggawa ng baby powder at makeup. Nakatutok si Oscar Oida. Sa unang tingin, akalain mo mapangkaraniwang talc stones lamang ang laman ng 2 20-foot container van sa hinarang sa Manila International Container Port.
talc stones ang raw material para sa paggawa ng baby powder at ilang uri ng makeup. Pero nang suriing maigi ng mga otoridad ang kargamentong nagmula pa ng Afghanistan, nabistong may nakahalo pa lang hinihinalang shabu. Bago yung sistema na isiniksik doon sa mga talc stones at nakabalot pa, nakita nyo dyan sa parang katsa. Aabot sa 292.4 million pesos ang halaga ng nasa 43 kilograms ng umano'y shabu. Ang consignee, dati naman umunong malinis ang record. Dati nilang mga ipinasok, furnitures, flooring, mga metal sheets, metal products, steel products. Hindi natin alam, marahil sistema nila yun upang pagtiwalaan sila ng Bureau of Customs, upang pag ipinasok na nila yung ganitong illegal drugs, baka akala nila natutulog tayo or maloloko. Ita-turn over ang mga nakumpiskang umano'y shabu sa PIDEA habang inihahanda ang kaso laban sa consignee. Once may sumiti po sa korte yon, yung korte ang magdidesisyon kung anong status, kung pwede nang sunugin yung majority at mag-retain lang po tayo ng representative sample. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Bulacan dahil sa hagupit ng habagat. Problema naman sa Nauhan Oriental, Mindoro ang nasirang bahagi ng dike. Yan at iba pang epekto ng masamang panahon sa probinsya. Tinutukan ni Mariz Umali. Kasunod ng halos walang humpay na malalakas na ulan kahapon, nagmistulang ilog ang highway sa Mariveles, Bataan. Hindi na nakadaan ang ilang motorista. Ang Bulacan ay sinailalim na sa state of calamity sa lawak ng pinsala ng habagat. Sa bahagi nga ng Santa Maria, hindi pa rin madaanan ang Makaiban Bridge dahil sa makapal na putik. May nasira rin umanong bahagi ng tulay. Bahagi ng dike naman ang nasira sa pag-apaw ng Bagtor River sa Barangay Arangin sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ayon sa kanilang kapitan, tinatayang 30% ng kanilang barangay ang maaaring maapektuhan kapag tuluyang bumigay ang dike. Nag-inspeksyon na ang lokal na pamahalaan. Sa Mabini, Batangas, nasawi ang 11 taong gulang na lalaki na tinangay umano ng malakas na agos ng baha nitong Martes. Ayon sa Pag-asa, habagat pa rin ang nagpaulan kahapon at ngayong araw sa ilang bahagi ng Luzon. Bagaman humina at nabawasan ang epekto nito sa bansa, patuloy na iiral ang habagat sa mga susunod na araw. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Hiniling ni Vice President Sara Duterte na mapabilis ang proseso ng kanyang impeachment trial. Ang tugon ng prosekusyon, dapat sabihin yan ng bise sa kanyang defense team. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso dahil hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo bang may ginawang masama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating konstitusyon nandiyan yung speedy administration of justice. Yan ang panawagan ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa paglilitis ng mga alegasyon laban sa kanya. Sabi ng prosekusyon, yan daw mismo ang ginagawa nila. Pero yung speedy disposition of the cases, hindi naman din ibig sabihin yan kailangan natin siyang madaliin, no? At the expense of having the opportunity to fully present our case by presenting the evidence that we think are needed. ang dapat daw pagsabihan ng bise ay ang mga abogado niya. Madaming mga mga circumstances na nag-cause ng delay sa paglilitis dahil sa mga actions or inactions ng defense team. Tulad for example, nung hindi nila pagtalima dun sa kautusan ng presiding officer na makipagkita sa amin to compare common exhibits before the intended testimony of
Ms. Zailin Del Campo. Ayon sa House Prosecution Panel, para mas mapabilis pa ang proseso, makakapagbawas pa sila ulit ng witnesses dahil sa judicial notice ng Senate Impeachment Court sa pagdinig noon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa issue ng confidential funds. Ibig sabihin ng judicial notice, hindi na kailangan pakita yung mga transcripts sa House, hindi na kailangan i-produce yung mga documents, no? At maraming admissions doon. Ano? So yung mga gusto namin ilagay na witnesses dyan, hindi na kailangan. Nalaman nyo in the next few days na mababawasan ang witnesses natin dahil sa judicial notice na yan. Ang Akbayan Party List, sinabing kung gusto ng bise na mapabilis ang impeachment proceedings, magpakita ito sa trial. Pero sabi ng bise, hindi po totoo yun kasi fully represented ako nung ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na rin pagdalo ng respondent doon sa impeachment. dahil naman sa masamang panahon, ilang beses nang naantala ang paglilitis. Sabi ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, pwede naman daw magkaroon ng make-up session. Kung magkakaroon ba ng session ng Thursday o Friday or Saturday, of course, that is always under consideration and advisement. At makalalaman natin yan if yung Senate President at yung presiding officer would rather opt to have extended days, parang mga make-up days, or will just continue on and then just extend it at the end. Some senators are saying na baka mas magandang sa hapon, mas mabaligtad para yung trial naman yung up to sawa and then limited naman yung time ng legislative agenda ng Senado. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. May draft resolution na ang Energy Regulatory Commission para tanggalin ang buwis o yung value-added tax sa system loss. Pero pag-amin ng ERC, hindi pa masabi kung kailan talaga ito mararamdaman ng mga consumer. Nakatutok si Bea Pinlac. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy sa mga panukalang alisin o bawasan ang pagbabayad ng mga consumer sa system loss sa kuryente, sinabi mismo ni Senate President Win Gatchalian na ang mga distribution facilities gaya ng Meralco ang may kakayahang magbaba ng nawawalang kuryente, kaya sila dapat ang magbayad nito. Kung sino ang accountable sa pagbaba ng system loss, dapat siya ang sumalo ng system loss. Alam ko ang system loss ay inherent yan, hindi matatanggal yan sa pag-transmit ng kuryente. Pero ang dapat nating tanungin ay sino ba ang mayroong kapangyarihan na babaan yan? Punto niya, maaaring ibaba ang system loss ng mga distribution facility o DU sa pamamagitan ng teknolohiya. Walang incentive si DU or walang pressure si DU na ayusin ni Metro, mag-invest sa infrastructure dahil nga pinapasa lahat sa consumer. So we want to change that philosophy. Sang-ayon ng Department of Energy at National Electrification Administration na dapat tanggalin ang system loss sa electricity bill ng mga consumer. Pero babala nila, hindi ito dapat gawin ng biglaan dahil magkakaproblema ang maliliit na electric cooperative o EC. We anticipate that the Senate and the Congress will decide to immediately implement the removal of the system loss. Ang ibig sabihin po nito ay mas maraming electric cooperative ang magkakaproblema financially. In fact, from 30 ECs, 78 ECs will be affected by this. Kaya naglatag ang NEA ng plano. Gusto nitong matutukan ang pagsugpo sa pagnanakaw ng kuryente. Sa datos ng PNP, mula noong 2022, wala pang 800 ang naaaresto dahil sa pagnanakaw at pagbebenta ng kuryente. At 21 pa lang dyan ang nako-convict. Gusto namin pag-aralan ng ERC na instead na si consumer is bearing the cost, it should be the DU bearing the cost so that mapwersa siya mag-invest in better infrastructure and maintenance. Sabi ni Senate President Win Gatchalian, hindi na kailangan ng batas para tanggalin ang buwis of value-added tax sa system loss. Ang Energy Regulatory Commission may draft resolution na raw para dyan na ikinonsulta na nila sa Bureau of Internal Revenue. So by
billing po ng September, wala na po yung VAT na yan sa bills po na nationwide ng mga kababayan natin, VAT sa systems loss. Kung sa effectivity po ng aming magiging resolution at ng sa BIR, maaari po itong mangyari sa September. Pero hindi masabi kung kailan talaga ito mararamdaman ng mga consumer. Pero po yung actual na implementasyon, dahil hihirit po ang mga distribution utilities, nakakailangan nilang baguhin yung kanilang mga billing software at yung kanilang billing. Nang sa ganon ay maiakma ito dun sa kung ano ang lalamanin noong RMC, kung paano may reflect yung removal ng VAT on system loss. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 oras. May 300 individual ang matyagang pumila sa bentahan ng benteng bigas sa Maynila kanina. Mataas pa rin daw kasi ang presyo kung sa palengke bibili. Nakatutok si Dano Tingkungko. Tila nakisama ang panahon sa mga maagang pumila para sa murang bigas sa tanggapan ng Bureau of Plant Industry dito sa San Andres, Malate, Maynila. Ang ilang nakausap ko, alas 5 pa lang nakapila na. Ano pa kami rito? Yung iba, alas 5, alas 6. Ako, 6:30. Ando ang pila ko kanina, ngayon lang ako. Alas 5. Alas 5 po. Mga oras na rin nakapila na eh. Ang tagal po, pero nakakuha na po kami bigas ko. Ano na lang, number na lang sa Lunes. Alas 6. Sobra nang mahal sa bigas sa palengke. Kaya kahit na ilan oras na kami dito, kinatyagaan namin magpila para makakuha lang kami ng 20 pesos na bigas. Laking bagay nga. 53 na po yung pinakamura ngayon ng bigas. Yan, 20 lang. Ang laki ng mawawala. Sa tansya ng mga bantay sa Bureau of Plant Industry, umabot na mahigit 300 katao ang pumila ngayong araw kaya abot hanggang Quirino Avenue ang pag-aantay. Ang mga may numero makakabili ng hanggang 10 kilong bigas kada araw, maximum na 30 kilos kada buwan. Dahil hindi sumapat sa dami ng pumilan dumating na bigas, ang ibang mga hindi umabot sa cut-off, binigyan pa rin ng number pero para sa Lunes na dahil holiday bukas. Wala naman daw problema dito ang ibang mga pumila pero may pakiusap sila. Sana damihan yung stock ng bigas. Siguro dahil muulan kahapon, konsiderasyon, inabot na ng hanggang doon ang pila. Marami po kumakasa. May mga senior, PWD, mga 4-piece. Sa mahal ho ng bilhin ngayon. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 oras.